Kumusta mga ka-Orange? Ako po si Orange at welcome sa Orange Audio. May mga pusong nasasaktan sa dilim at may mga kabutihang loob na nagsisilbing ilaw. Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalakas na sandata ay isang pusong tapat. Paano kung ang tanging paraan para iligtas ang isang inosenteng bata ay ang isakripisyo ang sarili mong katahimikan? Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa isang pangakong binitawan sa isang yumaong kaibigan? Lucas, darling, look what Tita Veronica has for you. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Veronica kay Don Rafael bago hinarap ang bata. Sa kanyang palad ay isang maliit na candy, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ayoko po, mahinang sabi ng 6 na taong gulang na si Lucas. Ang mga mata niya ay nakatitig sa sahig. Nonsense, anak, malamig na sabi ni Don Rafael, ginugulo ang buhok ng bata. Pasasalamat yan ni Tita Veronica mo sa pagiging good boy mo kanina. Sige na, kunin mo na. Ngumiti lang si Veronica, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinintay niyang tumalikod si Don Rafael para sagutin ang isang tawag sa telepono. Nang wala na ang atensyon nito sa kanila, bahagya siyang yumuko. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa tainga ng bata. Nawala ang lahat ng tamis sa kanyang boses. Napalitan ito ng isang bulong na kasing lamig ng yelo. Sige, kainin mo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo kapag sinuway mo ulit ako. Nakita ni Elena ang panginginig ng maliliit na balikat ni Lucas. Ang mukha ng bata ay namutla. Sa isang iglap, nabitawan ni Lucas ang candy. Gumulong ito sa makintab na sahig na gawa sa marmol at huminto malapit sa paanan ni Elena na tahimik na nakatayo sa gilid ng sala. Hawak ang isang tray ng baso. Hindi siya makahinga. Ang eksenang yon, ang pagbabago sa mukha ni Veronica mula sa isang anghel patungo sa isang demonyo sa loob lamang ng isang segundo, ay tumusok sa puso ni Elena. Bigla niyang naalala ang huling habilin ni Doña Isabel, ang yumaong asawa ni Don Rafael, sa kanya bago ito pumanaw. Elena, ikaw na ang bahala kay Lucas. Huwag mo siyang pababayaan. Ang mga salitang iyon ay isang pangakong isinumpa niya sa kanyang puso. At ngayon, ang pangakong iyon ay sinisira sa kanyang harapan. Habang abala pa rin si Don Rafael sa telepono, dahan-dahang yumuko si Elena. Pinulot niya ang candy, hindi gamit ang kanyang mga daliri, kundi sa pamamagitan ng isang maliit at malinis na panyo na lagi niyang dala sa bulsa ng kanyang uniforme. Maingat niyang binalot ito. Isang ebidensyang walang boses. Isang lihim na tanging siya, ang bata, at ang babaeng may masamang hangarin ang nakakaalam. Pag-angat niya ng tingin, sinalubong siya ng mga mata ni Veronica. Wala nang nangiti, wala nang pagkukunwari. Tanging isang matalim na tingin, puno ng babala at pagbabanta. May nakita ka ba, Elena? Tanong ni Veronica. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Baka gusto mong maghanap na ng bagong trabaho. Buong gabi, hindi maalis sa isip ni Elena ang mga mata ni Veronica. Ang mga ito'y parang dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa kanya, kahit sa dilim ng kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Ang banta ay malinaw. Isang maling galaw lang niya at ang trabahong bumubuhay sa pamilya niya sa probinsya ay mawawala. Kinabukasan, habang nagkakape sa kusina, sinubukan niyang kausapin si Manang Berta, ang pinakamatandang kasambahay sa pamamahay. Manang, napapansin niyo po ba? Nag-aalangan si Elena. Hindi alam kung paano sisimulan. Si Ma'am Veronica, ang trato niya kay Lucas? Napabuntong hininga si Manang Berta, hindi man lang inaalis ang tingin sa niluluto niyang sinangag. Elena, iha, matagal na tayo dito. Alam mo na dapat ang patakaran. Tayo ay nandito para maglingkod, hindi para makialam. Pero Manang, iba po. Natatakot po ako para sa bata. Lahat kami natatakot, mahinang sagot ni Manang Berta.
Sapat lang para marinig ni Elena. Huwag mong kalimutan kung anong nangyari sa huling pinalitan mo. Kawawang bata. Hindi na nagpaliwanag pa si Manang Berta. Iniwan nitong palaisipan kay Elena kung sino ang tinutukoy niya. Ang payo ng matanda ay isang pader na humarang sa kanya. Mag-isa siya rito. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng nakaraan sa kanyang panaginip. Nakita niya ang sarili niya, 10 taon na ang nakalipas. Basang-basa sa ulan, walang trabaho, walang matuluyan. At nakita niya si Doña Isabel na may gininto ang puso, na pinatuloy siya, binigyan siya ng uniforme, at higit sa lahat, binigyan siya ng dignidad. Ang huling mga araw nito, sa tabi ng kama sa ospital, hinawakan ni Doña Isabel ang kanyang kamay. Ang mga mata nito'y puno ng luha. Elena, ikaw na ang bahala kay Lucas. Huwag mo siyang pababayaan. Nagising si Elena, nabasa ang pisngi sa luha. Umupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang lumang litrato ni Doña Isabel sa kanyang maliit na mesa. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Bulong niya sa hangin. Hindi ko po pababayaan si Lucas. Pangako po. Ang pangakong yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit kinabukasan, ang lakas na yon ay muling sinubok. Sa almusal, masayang masaya si Don Rafael. Good morning everyone. I have a wonderful announcement. Sabi niya, ang ngiti ay abot tainga. Hinalikan niya si Veronica sa pisngi. I've decided, magpo-propose na ako kay Veronica sa darating na anibersaryo ng kumpanya. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa sikmura ni Elena habang naglalagay siya ng pagkain sa plato ni Lucas. Ang anunsyo ay isang hatol. Maya-maya pa, habang kumakain, biglang napakamot si Lucas sa kanyang braso. May maliliit na pulang butlig na nagsisimulang lumitaw. Agad na tumayo si Veronica. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Oh my God, Rafa! Look, it's his allergies. Nagsisimula na naman. Tumingin siya ng masama kay Elena. Elena, ano ang pinakain mo sa kanya? Alam mo namang bawal sa kanya ang kahit anong may mani, di ba? Natigilan si Elena. Wala po, ma'am. Itlog at sinangag lang po ang kinain niya. Sinungaling, sigaw ni Veronica, na ngayon ay niyayakap na si Lucas. Rafa, I told you. Hindi siya nag-iingat. Paano kung lumala ito? Tumingin si Don Rafael kay Elena. Ang kanyang masayang mukha kanina ay napalitan ng pagkadismaya at galit. Elena, ano ba? Ilang beses ko bang dapat ipaalala sa iyo ang kondisyon ng anak ko? This is unacceptable. Ang sakit ng paratang ay mas matindi pa sa sampal. Si Elena ay hindi nasaktan dahil sa galit ni Don Rafael, kundi dahil sa tagumpay sa mga mata ni Veronica. Pero sa halip na panghinaan ng loob, isang bagong determinasyon ang tumubo sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa utang na loob lamang. Ito ay laban para sa isang batang nawawalan ng boses. Habang nagliligpit ng pinag-almusalan, sinadya niyang kunin ang serbilyeta ni Lucas. Dinama niya ito. May kaunting panlalagkit. Inamoy niya. At naroon nga, isang napakahinang amoy ng mani, isang patunay na hindi siya nababaliw, isang patunay na may kasamaang nangyayari sa pamamahay na ito. Itinago niya ang serbilyeta kasama ng candy. 2 tahimik na testigo. Kinagabihan, habang nililinis ni Elena ang kwarto ni Lucas, isang piraso ng papel sa ilalim ng kama ang pumukaw sa kanyang pansin. Kinuha niya ito. Isa itong drawing, gusot-gusot, na parang ilang beses nang nilukot at inunat. Guhit bata. Isang batang lalaking may malalaking patak ng luha sa mga mata. Sa tabi niya, isang babae. Mas matangkad, na may buhok na itim at tuwid at isang bibig na guhit lang sa sobrang galit. At sa kamay ng babae may hawak itong isang mahabang bagay na may tulis sa dulo. Isang karayom. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Hindi niya maintindihan ang lahat,
Pero naramdaman niya ang takot na sinisigaw ng papel na yon. Kinabukasan, nagkasalubong sila ni Lucas sa pasilyo. Tumingin muna ang bata sa kaliwat kanan. Tinitiyak na walang ibang nakatingin. Nang makasiguro siya, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Isang mabilis, mahigpit na hawak. Hindi ito nagsalita, pero ang kanyang maliliit na daliri ay nangusap. Isang mensahe ng tiwala, ng takot, at ng isang pakiusap. Bago pa man makasagot si Elena, binitawan na siya ng bata at mabilis na tumakbo palayo. Pero naiwan sa palad ni Elena ang init ng kanyang paghawak. At sa sandaling iyon, alam na niya, hindi siya maaring sumuko. Dala ang tapang na yon, kinompronta ni Elena si Veronica. Hinintay niya ang pagkakataong mag-isa lang sila sa library. Ma'am Veronica, mahinahon niyang sabi, inilalabas ang gusot na papel. Nakita ko po ito sa kwarto ni Lucas. Baka po may gusto kayong sabihin tungkol dito. Ang mga mata ni Veronica ay nag-apoy nang makita ang drawing. Isang segundo ng gulat na agad napalitan ng purong galit. Anong karapatan mong pakialaman ang mga gamit ng bata? Mabilis niyang hinablot ang papel mula sa kamay ni Elena. Walang awa niya itong pinunit ng pinunit hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang. Huwag na huwag ka nang manghihimasok, naiintindihan mo? Sigaw niya at sa sobrang galit malakas niyang itinulak si Elena. Nawalan ng balanse si Elena at napaupo sa sahig. Ang kanyang balikat ay tumama sa gilid ng isang estante ng libro. Lumapit si Veronica, ang muka'y malapit sa kanya. This is your last warning. Isa pang pagkakamali at sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kalsada pupulutin, kundi pati ang pamilya mo sa probinsya ay madadamay. Masakit ang balikat ni Elena, pero mas masakit ang galit na gumuhit sa kanyang dibdib. Habang pinupulot niya ang sarili mula sa sahig, ang mga salita ni Veronica ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat. Pati ang pamilya mo sa probinsya ay madadamay. Ang takot ay totoo. Isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Pero sa ilalim ng takot, may ibang apoy na nagsimulang mag-alab. Ang alaala ni Doña Isabel. Ang tiwala sa mga mata ni Lucas. Hindi siya magpapatinag. Bigla, may naalala si Elena. Isang bagay na matagal nang nakatago, hindi lang sa isang sulok ng bahay, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Ang baul ni Doña Isabel, ang lumang baul na gawa sa Nara, kung saan itinago ng dating amo ang lahat ng kanyang mahahalagang alaala. Sa pagkukunwaring kailangan niyang ayusin ang mga lumang gamit, nagtungo si Elena sa bodega, sa ilalim ng hagdan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa isang madilim na sulok, natatatakpan ng puting kumot, naroon ito. Ang baul. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Isang pamilyar na amoy ang lumabas. Ang amoy ng pabango ni Doña Isabel, na kahit pagkatapos ng ilang taon ay naroon pa rin. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang photo album, mga sulat, at mga gamit ng sanggol. Sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang leather-bound na diary. Binuklat niya ito ng may pag-iingat. Ang sulat kamay ni Doña Isabel ay elegante at puno ng buhay. Isang pahina ang nakakuha ng kanyang atensyon. May petsang ilang araw matapos isilang si Lucas. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Basa ni Elena sa isip niya. Ang hawakan ng kanyang maliliit na daliri, ang amoy ng kanyang ulo. Sa kanya ko nakikita ang lahat ng pag-asa. Si Lucas, ang aking munting Lucas. Ikaw ang aking huling hiling at ang aking walang hanggang pag-ibig. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elena. Pumapatak sa pahina ng diary. Ang pagmamahal ng isang ina ay bumalot sa kanya, nagpapaalala sa bigat ng kanyang binitawang pangako. Ipinagpatuloy niya ang paghahalongkat at doon, sa ilalim ng diary, may nakita siyang isang bagay na kakaiba. Isang maliit na metal na kahon na kasing laki lang ng isang posporo.
May maliliit itong butas sa isang dulo at ilang pindutan. Isang mini cassette recorder. Luma, pero mukhang maayos pa. Hinawakan niya ito. Pinag-aaralan. Ito ay maaaring isang armas, isang sandata, isang paraan para bigyan ng boses ang katotohanan. Habang hawak niya ang maliit na device, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi dahil sa metal, kundi dahil sa posibilidad na dala nito. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pasilyo. "Anong ginagawa mo dyan, Elena?" Nanigas si Elena. Ang boses na yon. Ang boses ni Don Rafael. Mabilis niyang ikinuyom ang palad sa recorder na parang nagtatago ng isang ninakaw na hiyas. Unti-unting lumingon si Elena. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nakatayo si Don Rafael sa may pintuan. Ang muka ay nakakunot sa pagtataka. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa nakakuyom na kamay ni Elena. "At anong hawak mo?" Ang isip ni Elena ay tumakbo ng mas mabilis pa sa kabog ng kanyang dibdib. 1,000 kasinungalingan ang dumaan, pero isang katotohanan lang ang pinanghawakan niya, ang kanyang pagmamahal kay Doña Isabel. Sir," nagsimula siya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Itinaas niya ang kanyang tingin para salubungin ang mga mata ni Don Rafael. "Paumanhin po. Hinahanap ko lang po sana yung lumang cookbook ni Ma'am Isabel. Yung paborito po niyang gamitin. Naisip ko po sanang lutuin yung paborito niyong sinigang para sa hapunan." Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ng amo. Ang pagtataka ay napalitan ng isang malungkot na alaala. Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay palaging may ganoong epekto. "Ah, oo, ang sinigang niya," sabi ni Don Rafael. Ang boses ay lumambot. "Sige, Elena, ituloy mo lang yan. Magandang ideya yan." Tumangulang si Elena. Pinipilit itago ang recorder sa kanyang likuran. Tumalikod na si Don Rafael at nagsimulang maglakad paalis. Sa huling sandali, huminto ito. "Salamat, Elena," sabi niya, hindi lumilingon. "For remembering." Nang marinig niyang sumarado ang pinto ng bodega, napasandal si Elena sa pader at napahinga ng malalim. Nakaligtas siya. Sa ngayon. Mabilis niyang isinilid ang recorder sa pinakailalim ng bulsa ng kanyang uniforme. Ngunit hindi niya alam, mula sa siwang ng pinto ng kusina, may isang pares ng matang nakamasid. Nakita ni Veronica ang lahat, ang paglabas ni Elena sa bodega, ang pag-aalala sa mukha nito, at ang paghawak nito sa kanyang bulsa na para bang may itinatagong kayamanan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica. Alam niyang kailangan na niyang kumilos. Hindi na pwedeng manatili pa ang babaeng ito. Kinahapunan. Habang nag-aayos si Veronica sa kanyang kwarto para sa isang lakad nila ni Don Rafael, sinadya niyang ilagay ang isang kumikinang na diamond bracelet sa ibabaw ng kanyang vanity table. Ito ay regalo sa kanya ni Don Rafael at alam niyang alam iyon ng lahat ng kasambahay. Tinawag niya si Elena para maglinis ng banyo. Habang nasa loob ng banyo si Elena, mabilis na kinuha ni Veronica ang bracelet, isinilid sa kanyang purse at lumabas ng kwarto. Pagkalipas ng kalahating oras, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Ang bracelet ko! Nawawala ang bracelet ko!" Nagmadaling pumasok si Don Rafael at Manang Berta sa silid. Si Veronica ay umiiyak, nagpapanggap na hindi mapakali. "Rafa, nawawala. I left it right here on the table. Sigurado ako," sabi niya, sabay turo sa bakanting lugar. Ang mga mata niya ay agad na napunta kay Elena, nakalalabas lang mula sa banyo, gulat na gulat sa nangyayari. "Siya," sabi ni Veronica. Ang daliri ay nakaturo kay Elena. "Siya lang ang pumasok dito bukod sa akin, Elena." "Anong ginawa mo?" Wala po, ma'am. Naglinis lang po ako ng banyo. Wala po akong ibang ginalaw." Depensa ni Elena
Ang puso niya ay nagsimulang kumabog sa takot. Hindi ko alam, Rafa, pero kailangan niya ng pera para sa pamilya niya sa probinsya, di ba? Dagdag pa ni Veronica, ang mga salita ay puno ng lason. Si Don Rafael ay napagitna sa dalawa. Ang mukha ay gulong-gulo, pero ang mga luha ni Veronica ay mas mabigat kaysa sa mga salita ni Elena. Huminga siya ng malalim. Elena, pakiusap. Kung nasaan man yan, ilabas mo na. Kalimutan na natin ang lahat. Sir, wala po talaga akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Elena, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Napasabunot si Don Rafael sa kanyang buhok. Halatang ayaw harapin ang sitwasyon. Tiningnan niya si Elena, pagkatapos ay si Veronica. Sige, sabi niya sa wakas, isang desisyonan na parang hatol. Elena, hanggat hindi lumalabas ang bracelet, suspendido ka. At kung hindi pa rin makita bukas, I'm sorry, pero kailangan mo nang umalis. Parang pasan ni Elena ang buong mundo habang dahan-dahan niyang tinutupi ang kanyang uniforme. Bawat tupi ay isang pagtanggap sa kanyang kabiguan. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang maliit na bag. Tiningnan niya ang litrato ni Doña Isabel sa kanyang mesa. Patawad po, ma'am. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy. Sinubukan ko po, pero talo na po yata ako. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang mahinang katok sa kanyang pinto. Napakunot ang noo ni Elena. Sino naman ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Baka si Manang Berta para magpaalam. Binuksan niya ang pinto at sa kanyang gulat, nakita niya si Lucas. Nakatayo itong mag-isa sa madilim na pasilyo. Nakayapak at yakap-yakap ang kanyang maliit na unan. Pero ang mas ikinagulat ni Elena ay ang nasa kamay ng bata. Isang kumikinang na bracelet. Hinila siya ni Lucas papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Yaya, bulong nito. Ang boses ay nanginginig sa takot. Para sa'yo. Inabot niya ang bracelet. Tinanggap ito ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Lucas, saan mo ito nakuha, anak? Nakita ko po si Tita Veronica. Patuloy ng bata sa pabulong na boses. Kahapon po. Akala niya tulog ako sa sofa, sa may balcony. Kinuha niya po yung bracelet sa table niya. Tapos itinago niya po sa paso ng halaman. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Ang lahat ay nagliwanag. Ang bitag, ang kasinungalingan, ang kasamaan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala nang makita niya ang takot sa mga mata ng bata. Ang batang ito, na laging tahimik at takot, ay sinuong ang dilim at ang panganib para lang sa kanya. Biglang bumagsak ang mga luha ni Lucas. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. "Huwag mo po akong iwan, Yaya," sabi niya. Ang kanyang mga hikbi ay sinisip-sip ng uniforme ni Elena. "Please, huwag mo po akong iwan." Niyakap ni Elena ang bata pabalik. Ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy na rin. Ngunit hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng isang bagong sibol na galit. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang hangin ay mabigat. Si Don Rafael ay tahimik na umiinom ng kape, hindi makatingin kay Elena. Si Veronica naman ay may isang mapagmatagumpay na ngiti sa kanyang mga labi habang nagbabasa ng magazine. Kalmado, determinado. Lumapit si Elena sa mesa. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inilapag ang diamond bracelet sa ibabaw ng makintab na kahoy sa pagitan mismo ni Don Rafael at Veronica. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pareho silang napatingin sa bracelet, pagkatapos ay sa kanya. Tiningnan ni Elena si Don Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatutok kay Veronica. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Natagpuan na po ni Lucas ang bracelet sa paso ng halaman.
Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Si Veronica, sa unang pagkakataon, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkukunwari ay biglang gumuho. Ngunit ito ay tumagal lamang ng isang saglit. Mabilis siyang nakabawi, isang artista sa kanyang sariling entablado. "Oh my God!" sabi niya, sabay tawa ng pilit. "Rafa, naku, pasensya na talaga. Sa sobrang pagka-stress ko sa party, siguro na ilagay ko doon ng hindi ko namamalayan. Ang tanda ko na yata." Gumaan ang mukha ni Don Rafael, masaya na mayroong isang simpleng paliwanag. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng drama. "See? It's fine, it's fine. Kalimutan na natin to," sabi niya, sabay tapik sa kamay ni Veronica. "Let's just focus on the party." Parang walang nangyari. Ang maliit na tagumpay ni Elena ay binura na parang sulat sa buhangin. At sa mga mata ni Veronica, nakita ni Elena ang isang bagong antas ng galit. Hindi na ito simpleng pagbabanta. Personal na ito. Sa mga sumunod na araw, habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa engagement party, naramdaman ni Elena ang bigat ng paghihiganti ni Veronica. Ibinigay sa kanya ang lahat ng pinakamabibigat na gawain. Kinuskus niya ang bawat kubyertos na pilak hanggang sa mangawit ang kanyang mga braso. Nilinis niya ang sahig na marmol gamit ang basahan at sarili niyang mga kamay, kahit merong floor polisher. Siya rin ang inutusan na labhan ng mano-mano ang mga delicate na damit ni Veronica. Bawat utos ay isang insulto. Bawat pagod ay isang paalala na kahit hawak niya ang katotohanan, si Veronica pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Isang hapon, inutusan siyang mamalengke para sa mga karagdagang sangkap. Habang naglalakad siya sa gitna ng maingay at masiglang palengke, nakaramdam siya ng panandaliang kalayaan. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng mga sariwang prutas at bulaklak, ito ang totoong mundo. Malayo sa malamig at mapagkunwaring mansyon. Huminto siya sa isang sorbetero at bumili ng isang apa ng sorbetes na keso. Umupo siya sa isang bangko sa gilid at dahan-dahang kinain ito. Ang alat ng keso, ang tamis ng gatas. Sa simpleng sandaling iyon, naramdaman niya ang sarili niya ulit. Isang paalala sa simpleng buhay na ipinaglalaban niya. Pagbalik niya sa mansyon, ang pakiramdam na yon ay agad na naglaho. Ang bahay ay puno ng mga caterer at florist. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Dala-dala ang mabibigat na pinamili. Dumaan siya sa pasilyo malapit sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Veronica, mahina at galit. May kausap ito sa telepono. "I don't care how you do it. Basta siguraduhin mong malinis ang lahat," sabi ni Veronica. May sandaling katahimikan. "Oo, bayad na ang kalahati. You will get the rest kapag tapos na ang trabaho." Hihinto sana si Elena para maghintay, pero ang sumunod na sinabi ni Veronica ay nagpatigil sa kanyang paghinga. "Don't worry," sabi nito. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Pagkatapos ng engagement party, mawawala na sa buhay natin ang lahat ng sagabal. Mawawala na sa buhay natin ang lahat ng sagabal. Ang mga salitang iyon ay parang isang masamang panaginip na ayaw umalis sa isipan ni Elena. Anong ibig sabihin ng mawawala? Hindi niya gustong isipin, ngunit kailangan. Para kay Lucas, alam niyang hindi siya pwedeng maghintay. Ang engagement party sa gabing iyon ay hindi na isang simpleng selebrasyon. Ito na ang huling pagkakataon. Ang deadline. Puno ng takot at determinasyon, bumalik si Elena sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang maliit na recorder mula sa tago nitong lalagyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinahawakan ang malamig na metal, wala itong lamang kaset, pero napansin niya ang isang maliit na simbolo ng mic. Digital pala ito. Mas mabuti. Isinilid niya ito sa pinakaloob na bulsa ng kanyang apron, sa ilalim ng kanyang panyo. Isang maliit at desperadong dasal ang kanyang binigkas.
Diyos ko, kayo na po ang bahala. Nagsimula na ang party. Ang mansyon ay napuno ng mga taong naka-Amerikana at magagarang bestida. Ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan, mahinang musika at tilian ng mga baso ng champagne. Para kay Elena, ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Habang naglilibot siya para mag-alok ng inumin, nakita niya si Lucas. Hindi ito nakikipaglaro. Nakatayo lang ito sa likod ng isang malaking haligi, malayo sa kasiyahan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa tingin ng bata, nakita ni Elena ang isang tanong, isang pag-aalala na para lamang sa kanya. Ngumiti si Elena ng bahagya, isang pilit ng ngiting nagsasabing, okay lang ako. Ngunit alam nilang pareho na hindi. Habang papalapit ang oras ng anunsyo, lalong bumibilis ang kabog sa dibdib ni Elena. Bigla, isang kamay ang humablot sa kanyang braso ng mahigpit. Halika nga rito, galit na bulong ni Veronica. Hinigit siya nito palayo sa mga bisita, papunta sa isang madilim na service pantry, at isinara ang pinto. Ang ingay ng party ay biglang humina. Akala mo matalino ka ano? Simula ni Veronica. Ang mga mata ay nag-aapoy. Akala mo nakalusot ka sa sa kwento ng bracelet? Tingnan mo sa labas, Elena. Tingnan mo ang lahat ng ito. Akin na to. Akin na ang buhay na ito. Lumapit pa siya. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. At sa oras na makuha ko ang gusto ko, sa oras na maging asawa ako ni Rafael, ikaw at ang pesteng batang yan ang unang-una kong palalayasin. Mga walang silbi. Sa paghila ni Veronica sa kanyang braso, ang katawan ni Elena ay napadiin sa pader. Ang kanyang kamay ay naipit sa bulsa ng apron. Naramdaman niya ang isang mahinang click mula sa recorder. Binitiwan siya ni Veronica nang may pagkasuklam. Ngayon, bumalik ka na doon at siguraduhin mong nangingiti ka na parang wala kang narinig, alila. Lumabas si Veronica at isinara ang pinto ng malakas. Iniwan si Elena sa dilim. Nanginginig. Nanginginig si Elena habang dahan-dahan niyang inilalabas ang recorder mula sa kanyang bulsa. May isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap. Recording. Dali-dali niyang pinindot ang stop. Pagkatapos, nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ang play. Ikaw at ang pesteng batang yan ang unang-una kong palalalayasi. Mga walang silbi. Ang boses ni Veronica. Malinaw na malinaw. Bawat salita ay parang isang hukom na naghahatol sa sarili nitong kasalanan. Sa nanginginig niyang kamay, hawak na niya ang katotohanan. Hawak na niya ang huling baraha. Lumabas si Elena mula sa pantry. Ang recorder ay mahigpit na hawak sa loob ng kanyang bulsa. Ang puso niya ay parang isang kabayong nagwawala sa kanyang dibdib. Bawat hakbang pabalik sa maliwanag na sala ay parang isang kilometrong paglalakbay. Sa gitna ng silid, sa isang maliit na entablado, nakatayo na si Don Rafael, hawak ang isang mikropono. Sa tabi niya, si Veronica. Ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Ang mga mata ay naghahanap ng paghanga mula sa mga bisita. Ladies and gentlemen, friends, thank you all for coming. Nagsimula si Don Rafael. Ang kanyang boses ay masaya at malakas. Tonight is a very special night, a night of new beginnings. Habang nagsasalita si Don Rafael tungkol sa pag-ibig at pangalawang pagkakataon, ang mga mata ni Elena ay hindi humihiwalay sa kanya. Paano ko ito gagawin? Tanong niya sa sarili. Aakyatin ko ba ang entablado? Sisigaw ba ako? Hindi. Ang ganong eksena ay magmumukha lang siyang desperada, isang baliw na kasambahay. Si Veronica ay madaling makakahanap ng paraan para pagtakpan ito. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang iparinig ito kay Don Rafael. Siya lang. Napatingin siya kay Manang Berta na nakatayo sa isang sulok malapit sa sound system. Tahimik itong nanonood. Ngunit nakita ni Elena ang pag-aalala sa mukha nito. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Elena ang kanyang baba.
ng bahagya, isang senyales. Tumango si Manang Berta, isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na sagot ng suporta. And now, sabi ni Don Rafael, I want to give the floor to the woman who made all of this possible. Ang babaeng magiging asawa ko. Veronica! Pumalakpak ang mga tao. Kinuha ni Veronica ang mikropono. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Ito na ang pagkakataon. Habang nagsisimula si Veronica sa kanyang rehearsal na talumpati tungkol sa pasasalamat at pag-ibig, mabilis na kumilos si Elena. Dala-dala ang isang tray na may 2 baso ng champagne. Lumapit siya sa entablado mula sa gilid. Ang target niya, si Don Rafael. Sir, bulong niya nang makalapit siya. Lumingon si Don Rafael, bahagyang naabala. Not now, Elena. Sir, pakiusap po, sabi niya. Ang boses ay desperado, ngunit kontrolado. Hindi niya inabot ang champagne. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na recorder. Para po kay Lucas at para kay Ma'am Isabel. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nagpahinto kay Don Rafael. Kunot noon niyang tiningnan ng recorder, pagkatapos ay ang determinasyon sa mga mata ni Elena. Mayroong isang bagay sa titig ng babae na nagsasabing hindi ito isang biro. Kinuha niya ang recorder, ang kanyang pagtataka ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Iniisip na marahil ay isang mensahe lang ito. Pinindot niya ang play. Ang atensyon ng lahat ay nasa kay Veronica pa rin, na ngayon ay nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan. Walang nakapansin sa maliit na drama sa gilid ng entablado. Pinanood ni Elena ang mukha ni Don Rafael. Una, pagtataka. Pagkatapos, pagkalito. At habang ang boses ni Veronica mula sa recorder ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, "Pahuwakay mo. Ikaw at ang pesteng batang yan ang unang-una kong palalayasin, mga walang silbi." Nakita ni Elena ang pagbabago. Ang dugo ay umalis sa mukha ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, na mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas malalim. Isang apoy ng pagkaunawa at galit. Bigla siyang humakbang pasulong, hinablot ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na si Veronica. Ang matamis na talumpati ni Veronica ay biglang naputol. Napatigil ang lahat. Hinarap ni Don Rafael si Veronica, hindi sa entablado, kundi sa harap ng daan-daang matang nakatingin. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na masaya. Ito ay malamig, mapanganib. Veronica, ano ang ibig sasabihin nito? Sinubukang tumawa ni Veronica, isang tawang basag at desperado. Rafa, darling, what is this? Isang laro ba ito? That's nothing. Gawa-gawa lang yan ng katulong na yan para sirain tayo. Pero hindi nakinig si Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanya, puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Veronica, pagkasuklam. Sa halip na sumagot, itinaas ni Don Rafael ang maliit na recorder sa tapat ng mikropono. Isang matinis na tunog ang panandaliang umalingaw-ngaw at pagkatapos, katahimikan. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan na yon, umalingaw-ngaw sa buong hardin ang boses ni Veronica, malinaw at malupit, mula sa sound system. Ikaw at ang pesteng batang yan ang unang-una kong palalayasin, mga walang silbi. Paulit-ulit. Ipinatugtog ito ni Don Rafael ng 3 beses. Ang bulungan ng mga bisita ay huminto. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Veronica. Hindi na nang may paghanga, kundi nang may paghuhusga. Para kay Veronica, ang bawat tingin ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang dagok na humahampas sa kanyang pagkatao. Ito ang hiya. Ang ultimong parusa. Ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan.
sa harap mismo ng mga taong gusto niyang bilugin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Parang sinampal siya ng 1,000 beses. "Rafa, please!" Pagmamakaawa niya, hindi na sa mikropono, kundi isang bulong na puno ng pagkatalo. Kalmadong ibinaba ni Don Rafael ang mikropono. "Mga gwardiya," sabi niya, ang boses ay matatag. "Ihatid niyo si Miss Veronica palabas ng pamamahay ko." Pagkatapos, tiningnan niya si Veronica. Wala nang bakas ng anumang pagmamahal. "Umalis ka na." Ngayon din. Walang nagawa si Veronica, kundi ang maglakad pababa ng entablado, sa gitna ng daan-daang matang nakamasid sa kanyang pagkatalo. Ang bawat hakbang ay isang habang buhay. Nang mawala na siya sa paningin, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa likod ng haligi. Si Lucas. Umiiyak ito, ngunit hindi sa takot. Tumakbo ito ng diretso, hindi kay Elena, kundi sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Lucas si Don Rafael ng kusa. Isang mahigpit na yakap na puno ng lahat ng mga salitang hindi niya masabi. Nagulat si Don Rafael, ngunit niyakap niya pabalik ang kanyang anak. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mamasa. Dahan-dahan, ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan, nag-iiwan ng mga paumanhin na hindi alam kung kanino dapat i-address. Ang masayang party ay naging isang libing, ang libing ng isang kasinungalingan. Nang halos wala ng tao, at ang natira na lang ay ang mga caterer na tahimik na nagliligpit, tumayo si Elena sa isang sulok. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Bumitaw si Don Rafael mula sa pagkakayakap kay Lucas. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang mga mata niya ay hinanap si Elena. Tumingin siya sa kanya, sa gitna ng nagkalat na konfeti at mga basag na pangarap. Ang kanyang tingin ay komplikado, isang halo ng pasasalamat, hiya, at galit. Hindi masabi ni Elena. Ang tanging alam niya ay ang tahimik na hatol sa mga mata ng kanyang amo ay para sa kanya. Ang ingay ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na musika. Isa-isang umalis ang mga caterer, maingat na iniiwasan ang tingin ni Don Rafael. Ang naiwan na lang sa malawak na hardin ay ang 3 anino sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Si Don Rafael, si Lucas na mahigpit pa ring nakakapit sa binti ng ama, at si Elena na nakatayong mag-isa na parang isang estatwa sa gilid. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang malayong ugong ng trapiko sa labas ng matataas na pader ng mansyon ang maririnig. Maya-maya, binuhat ni Don Rafael si Lucas na nakatulog na pala sa pagod at emosyon. Dinala niya ito papasok sa bahay, nilagpasan si Elena na parang hindi siya nakikita. Sinundan sila ni Elena ng tingin. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Dapat ba siyang mag-impake na? Dapat ba siyang maghintay? Ang kanyang tagumpay ay parang abo sa kanyang bibig. Mapait at walang lasa. Pumasok siya sa loob. Ang sala, na kanina lang ay puno ng buhay, ngayon ay parang isang museo ng kalungkutan. May mga basong naiwan, mga palamuting nakalaylay, at isang engagement ring na nakapatong sa isang mesa, nagniningning sa ilalim ng ilaw, iniwan at kinalimutan. Umupo si Don Rafael sa pinakamalaking sofa. Si Lucas ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Hindi masabi ni Elena kung ano ang nasa isip niya. Galit ba siya kay Veronica? O galit siya sa sarili niya dahil sa pagiging bulag? O marahil, galit siya kay Elena, ang tagapaghatid ng masamang balita na sumira sa kanyang perpektong mundo? Lumipas ang 1 oras, 2. Si Elena ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, malapit sa kusina, naghihintay ng isang senyas, isang salita, isang utos.
Sa wakas, kinuha niya ang isang manipis na kumot mula sa isang cabinet. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng bubog. Walang imik. Maingat niyang ikinumot ito kay Lucas. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumampi sa buhok ng bata. Isang pamilyar at mapagmahal na kilos katulad ng laging ginagawa ni Doña Isabel noon. Ang simpleng kilos na iyon ang tila gumising kay Don Rafael mula sa kanyang pagkakatulala. Nag-angat siya ng tingin at sa pagkakataong ito, talagang nakita niya si Elena. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng sakit. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hiningang parang nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Elena, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Pumasok ka sa opisina ko. Mag-usap tayo. Sa loob ng opisina, ang lamig ng aircon ay hindi kasing lamig ng hangin sa pagitan nila. Umupo si Don Rafael sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. Si Elena naman ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa harap, naghihintay ng anumang hatol. Elena, nagsimula si Don Rafael. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon, ngunit puno pa rin ng bigat. Walang salita ang makakapagpasalamat sa iyo sa ginawa mo. Nagulat si Elena. Hindi ito ang inaasahan niyang simula. Inasahan niya ang galit, ang kahihiyan, o marahil ang utos na umalis na. Ako ang dapat na nakakita nito. Patuloy niya, sabay hampas ng mahina sa mesa. Ang sarili kong anak, sinasaktan sa ilalim ng sarili kong bubong. At ako ay naging bulag dahil sa sarili kong kaligayahan. Patawarin mo ako, Elena. Ang paghingi ng tawad mula sa isang Don Rafael na kasing taas niya ay nagpatunaw sa pader na bumalot kay Elena. Hindi niya inaasahan ang pagpapakumbaba na ito. Sir, ginawa ko lang po ang tama. Mahina niyang sabi. Ang tama? Elena, you risked everything, sabi ni Don Rafael, sabay tingin sa kanya ng direkta. Hindi ka lang isang kasambahay dito. Ikaw ang guardian angel ni Lucas at alam kong si Isabel ang nagpadala sa iyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang pangako kay Doña Isabel ay naging totoo. Hindi na ito isang lihim. Ayokong mawala ka, sabi ni Don Rafael. Pero alam kong hindi ka na komportable na manatili bilang kasambahay lang. Hindi na tama iyon. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto kong manatili ka, patuloy ni Don Rafael. Pero hindi bilang katulong. Gusto kong ikaw ang maging personal na tagapag-alaga ni Lucas. Ang kanyang guardian. You will live here. You will be taken care of. Ikaw na ang bahala sa kanya, sa lahat. At siguraduhin kong hindi ka na kailanman matatakot sa sino man sa bahay na ito. Ang mga salita ay bumalot kay Elena. Isang mainit na kumot ng pagkilala at paggalang. Sa wakas, ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay nakita at pinahalagahan. Ang kanyang katahimikan ay ngayon ay naging isang tinig na narinig. Pero sir, paano po yung... Nag-aalangan siya. Tinutukoy ang kanyang pamilya sa probinsya at ang kanyang responsibilidad. Ngumiti si Don Rafael, isang nangiting totoo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang pamilya mo, gaya ng pag-aalaga mo sa amin. Ako ang bahala sa lahat ng allowance, sa pag-aaral ng mga pamangkin mo. Consider it as my utang na loob to you, Elena. Sa wakas, tumango si Elena. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ito ay luha ng ginhawa at pasasalamat. Maraming salamat po, sir. Tumayo si Don Rafael at lumapit sa isang malaking safe sa dingding. Binuksan niya ito at kinuha ang isang makapal na sobre. Ito ang back pay mo, Elena, at isang bonus para sa lahat ng sakripisyo mo. Sabi niya, iniaabot ang sobre. Pero ang utang na loob ko sa iyo, hindi mababayaran kahit kailan.
You are family now. Kinabukasan, isang maliit na sobre ang dumating sa mansyon. Ito ay para kay Elena. Mula ito sa opisina ng abogado ni Veronica. Ang liham mula sa abogado ni Veronica ay isa lang blanko. Isang huling pagtatangka na takutin at iparamdam sa kanya ang kawalan ng kapangyarihan. Ngunit para kay Elena, ang mga salitang yon ay wala ng bisa. Ang pahina ay nanatiling blanko, parang isang paalala na ang kabanata ni Veronica sa kanilang buhay ay tuluyan ng tapos. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon na dating binabalutan ng takot at pagpapanggap ay napuno na ngayon ng tunog ng halakhak ni Lucas. Bumalik na ang sigla ng bata. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mga haligi. Naglalaro na siya sa hardin kasama si Elena na ngayon ay tinatawag na niyang Tita Elena. Si Don Rafael naman, mula sa pagiging isang abogadong abala sa trabaho, ay naging isang amang mas naroroon. Madalas na silang magkasalo sa hapagkainan, nag-uusap tungkol sa araw nila. Minamasahe niya ang likod ni Elena pagkatapos ng mahabang araw at nakikinig sa mga kwento ni Lucas tungkol sa kanyang pag-aaral. Hindi niya kinalimutan ang aral na natutunan niya. Isang hapon, sa hardin, abala si Elena sa pagdidilig ng mga rosas. Ang mga ito ay paborito ni Doña Isabel at pinangangalagaan niya ang mga ito ng buong pag-iingat. Lumapit si Lucas, may hawak na isang sariwang putol na pulang rosas. Tita Elena, sabi niya, ang mga mata ay nagniningning. Para sa iyo po. Inabot niya ang rosas kay Elena. Niyakap ni Elena ang bata. Bakit anak? Tanong niya. Ngumiti. Kasi po, sagot ni Lucas, ikaw ang reyna ng hardin na ito. Ngumiti si Elena. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang dating Elena, ang alilang takot at sunod-sunuran. Siya ngayon si Tita Elena, ang ilaw sa buhay ni Lucas, ang tagapangalaga ng isang pamilya na muling nabuo. Nakita niya si Don Rafael na papalapit, may dalang kape para sa kanya. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng paggalang at pagpapahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Pinatawad ni Don Rafael ang sarili niya sa kanyang pagiging bulag. Pinatawad din ni Elena ang kanyang sarili sa kanyang mga takot. Natagpuan nila ang kapayapaan. Ang kwento ni Elena ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng katarungan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng isang ordinaryong puso na magmahal ng walang kondisyon, magsakripisyo ng tahimik, at manindigan para sa tama. Ang tunay na yaman ay hindi ginto o brilyante, kundi ang isang pusong puno ng kabutihan at tapang. At ang kapangyarihan ng isang nagmamalasakit na kaluluwa ay maaaring magpabago ng mundo kahit sa pinakamadilim na sulok nito.